May stage 3 cancer ako, pero lumaban ako para sa mga anak ko. Hi Ate Ann. Ako po si Mia, 43 years old, at single mom. Gusto kong ibahagi ang kwento ko sa inyo. Noon isa kaming buo at masayang pamilya, ngunit dumating ang araw na di ko inaasahan. Nagkaroon ng ibang babae ang asawa ko, kaya halos di ko matanggap ito. Kaya iyak ako ng iyak at stress ako palagi. Simula noon, nagkakaroon na ako ng sakit. Kagaya na lang ng cancer, na di ko inaasahang magkakaroon ako. Noong una kong nalaman na may stage 3 cancer ako, para bang natumba ang mundo ko. Sabi ng doktor, wala na akong masyadong oras. May dalawang akong anak, 5 at 7 years old. Ang hirap, dahil wala akong ibang maisip, kundi ang kanilang kinabukasan. Iniisip ko, paano kung wala na ko? Sino ang mag-aalaga sa kanila? Gusto ko silang makitang lumaki, kaya pinilit kong lumaban para sa kanila. Simula ng mga chemotherapy sessions ko, grabe ang hirap. Pakiramdam ko, para akong pinipiga ng sakit. Suka dito, pagod doon at halos araw-araw na lang, nagiging kalaban ko ang sakit. Minsan, sa gitnang gabi nagising ako sa sakit. Pero kailangan kong magpanggap na okay lang, para hindi matakot ang mga anak ko. Minsan, mas pinipili ko pang magpanggap na masaya. Kahit na sa loob-loob ko, parang gusto kong sumuko. Nagka-lung infection pa ako, kaya't halos mawalan ako ng pag-asang mabuhay pa. Pero sa bawat hikbi ng anak ko, doon ko nakikita ang dahilan ko para lumaban. Nagdesisyon akong huwag magpatalo. Hindi ko pinayagan ng cancer na agawin sa akin ang pagkakataon kong maging ina sa mga anak ko. Nagpatuloy ako sa mga check-up at treatments. Kapag may araw na hindi ko kayang bumangon, tinutulungan ako ng mga kaibigan at pamilya ko. Nagsama-sama kami para makahanap ng mga paraan para mapabuti ang kalagayan ko. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong nararamdaman ang pag-asa. Sa gitna ng lahat ng sakit, natutunan kong pahalagahan ang bawat sandali na kasama ang mga anak ko. Isinasa puso ko ang bawat pagkakataon na maglaro, mag-aral, at magkasama kami. Hindi ko na pinapansin ang mga maliliit na bagay na dati kong iniisip na mahalaga. Ang tanging mahalaga sa akin ngayon ay ang kalusugan ko at ang kaligayahan ng pamilya ko. Isang araw, dumating ang isang cancer survivor sa hospital para magbigay ng inspirasyon sa mga katulad ko. Sabi niya, kahit gaano kalalim ang pagsubok, laging may pag-asa. Ang bawat araw na natatapos mo ay isang tagumpay. Doon ko naisip na hindi ako nag-iisa sa laban kong ito. Sa kabila ng lahat ng hirap, natutunan kong yakapin ang buhay ko ng buo. Ang mga anak ko ang nagbigay sa akin ng lakas at pag-asa. Ngayon, sabi ng doktor, ang cancer ko ay bumababa na. Hindi pa rin ako ganap na cancer-free, pero ang bawat araw na lumilipas ay isa na namang bagong pag-asa. Kaya sa mga dumaranas ng kaparehong kalagayan ko, sana malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa. Patuloy na lumaban dahil sa dulo ng bawat pagsubok may pag-asa. Ang bawat hakbang, kahit gaano kaliit, ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Hanggang dito na lang Ate Ann, maraming salamat.